Thank you very much sa very enthusiastic and passionate introduction from our friend, the former Mayor, Mayor Ernesto Camino, ang presidente ng Bantay Bayan, ang mga opisyal ng Bantay Bayan Organization, Chairman Ariel Arias, ang Vice Chairman Reynaldo Suyo of Bantay Bayan, at ang ating mga opisyal at mga miyembro, at sa ating mga bisita rito, sa ating mga kaibigan, at na nandito ngayon para sa komprehensyon ito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ay unang-una ay I will have to apologize dahil na-late ako at malayo pang aking pinanggalingan, pero this time hindi ko masasabi, hindi ko mabibintang yung Manila traffic. Ang talagang nangyari dito ay meron pa rin, kahit hindi lang sa kalsada ang Maynila, kahit sa airport may traffic na rin. Kaya sana ay hihingi ng inyong paumanhin sa inyong pinag-antay kayo. Ginugutom na ba kayo? Ha? Kung ginugutom kayo, huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Ako ay nagpapasalamat na nabigyan ako ng pagkakataon na makasama kayo lahat at mapag-usapan ang napaka-importanting issue na ating hinaharap. Ang Bantay Bayan ay, kagaya ng naipaliwanag ng ating Pangulo, ay parang the spirit of volunteerism, yung ating pagtulong sa mga maliliit ng ating mga kababayan. Dahil sa ngayon, pag pinag-uusapan natin ang mga grassroots level na pagtutulong ng pamahalaan, marami po tayong nakikita na may kakulangan. Kaya sa aking palagay, talagang mayroon tayong pagkakataon sa darating na halalan na mamili ng ating mga magiging leader na kilala natin na magbibigay ng pansin hindi lamang sa Maynila, hindi lamang sa mga malalaking korporasyon, hindi lamang para sa mga mayayaman, kung paano pagandahin at maging mas mapayapa at mas maginhawa ang buhay ng ating mga kababayan. Tingnan po natin ang mga problemang hinaharap ngayon. Ang mga problema na hinaharap ngayon ng ating mga kababayan na tayong mga Pilipino, halimbawa, ang number one na issue ngayon na pag tinatanong natin lalo na sa mga local communities, ang number one issue ngayon for the first time ay droga. Dahil nakikita natin ang lahat nagkakalat pagbenta ng illegal na droga, kahit na hindi lamang sa malalaking syudad, pero kahit sa rural areas na rin. Kaya tamang-tama ang inyong tema, kapayapaan, katarungan, susi sa kaunlaran. Tama po yun. Dahil kailangan natin patibayin ang ating ang peace and order. Kailangan natin tanggalin ang kriminalidad sa ating mga bayan-bayan. Ang problema dito, ang kailangan natin harapin ay para sa local government, hindi para sa national government. Ang national government maraming kakayahan. Ang national government maraming asset kung paano nilang pwedeng gawin at ilagay at paano nilang pwedeng gawin para tulungan ang sitwasyon sa national. Ngunit ang local government, ang local communities ay hindi kasing yaman, hindi kasing dami ang kanilang mga pwedeng gamitin para tulungan ang kanilang sitwasyon. Kaya kailangan na bigyan ng pansin ng national government. Pinabanggit ko kanina, ay ang droga. Anong dapat gawin ng susunod na administrasyon?
Ang dapat na gawin ng susunod na administrasyon ay huwag na natin pinag-uusapan yung mga small timer na hinuhuli dahil nagbenta ng 100 piso worth ng shabu. Hulihin na rin natin sila, pero bigyan din natin ng ang gawin natin ay mag-concentrate tayo, hindi lamang sa maliliit, kung hindi sa malalaki na kilalang mga drug lord. At yung criminality na nangyayari, kailangan tulungan ng ating pulis. At lahat naman po ito ay hindi naman bago. Hindi naman natin sasabihin na kailangan baguhin ang buong gobyerno. Hindi. Ang kailangan lang natin gawin ay pagandahin ang patakbo ng pamahalaan. Dahil sa ngayon ay hindi natin nararamdaman ang serbisyo ng gobyerno. Ano yung isa pang issue na nararamdaman ng pangkaraniwang Pilipino? Ang mataas na presyo ng ating mga bilihin. Paano natin aayusin yun? Paano nangyari na naging ganito? Na naging mahal ang bilihin para sa taong bayan? Ay dahil yung ating agrikultura ay imbis na pinaganda ng pinaganda, ang agrikultura ay pinabayaan natin na maghingalo, pinabayaan natin na imbis na paramihin ang ating ani, ay ang ginagawa, nag-i-import na lang. Ang problema niyan, ang nagiging mahirap ay ang ating mga magsasaka at hindi sila natutulungan. Kaya ang dapat gawin ng ang susunod na administrasyon ay ayusin ang sistema ng agrikultura, ayusin ang pagdala ng ating produkto, hindi lamang mula sa ating mga magsasaka hanggang sa ating mga merkado. Dahil ito ang yung mga sinasabi na hindi magandang sistema para sa pag-deliver ng ating commodities, ayon po ang nagiging problema. Kaya nagiging mahal ang commodities dahil nadadagdagan ng tumataas ang presyo dahil hindi magandang transportasyon, hindi magandang komunikasyon. Dapat ang pamahalaan ay gumawa ng paraan para tayo ay bumibili ng ating mga produkto sa presyo na ipinagbibili ng ating mga magsasaka. Hindi sa mga dagdag na ginawa na tinatawag na middleman. Ang problema, wala tayong kailangang bagong gawin. Ang kailangan lang natin patibayin at pagandahin ang takbo ng pamahalaan. Ang problema na hinaharap ng kaya marami tayong OFW, problema sa kakulangan ng trabaho. Kulang ang trabaho dahil ang distribution of wealth, yumayaman daw ang Pilipinas, ngunit hindi nararamdaman ng mga nasa baba. Kailangan natin gawin mas maganda ang pag-deliver ng serbisyo sa taong bayan. Kailangan natin paghanda ang ating mga manggagawa para naman meron silang makukuha ng trabaho. Hindi sila kailangan mag-abroad pa para makakuha ng trabaho dito sa Pilipinas. 90% po ng empleyado ay sa private sector, hindi sa gobyerno. Ang gobyerno, 10% lamang. Ngunit, ang dapat gawin ng pamahalaan ay ihanda ang ating mga manggagawa doon sa iba't ibang mga pagsasanay para naman handa ang ating mga manggagawa pumasok sa labor force at tulungan ng ating mga empleyado. Pati ang ating infrastruktura. Dapat nakatingin tayo sa kung anong pangangailangan ng negosyo, kung anong pangangailangan ng mga small to medium term enterprises. Halimbawa, sinasabi, dito dumadaan ang merkado, dito dumadaan, kailangan pagandahin natin ang kalsada riyan. Pagka ito ang pangangailangan para maging malaki at maging masigla ang mga negosyante, ay dapat yung mga support services na yan ay dapat idinudulot ng ating pamahalaan. Sa ngayon ay hindi ganun kabigat, hindi ganun nararamdaman ang serbisyo na kinakailangan ng ating mga negosyante. Dahil ang bumubuhay naman sa ekonomiya natin, hindi yung malalaking korporasyon. Ang bumubuhay sa ekonomiya natin ay ang small to medium-term enterprise, medium-sized enterprises. Yan po ang mga dapat natin tulungan. Mas maganda ang pautang, mas maganda ang training, mas mababa ang raw material para naman meron namang pagkikitaan at hanap buhay ang ating mga kaibigan. Napag-usapan ko ngayon yung OFW. Nakita naman ninyo kung ano yung nangyayari sa NAIA.
yung tinatawag na tanimbala. Siguro kahit dito, nabalitaan nyo na yan. Titignan natin, isang problema yan. At anong kailangan gawin? Kailangan ba magsulat ng bagong batas? Kailangan ba gumawa ng bagong polisiya? Hindi. Ang kailangan lang ay i-enforce ng mabuti kung ano ba talaga ang mga rules and regulations, kung ano ba talaga ang dapat gawin ng ating mga nagtatrabaho sa airport. Sinasabi naririnig natin, sinasabi ay dapat palitan yung batas. Dapat ganitong nangyayari. Dapat ikandado yung mga bag ng mga OFW. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon yan, hanapin ninyo kung sino yung gumagawa ng kalokohan, kung sino ang mga miyembro ng sindikato na gumagawa ng racket na yan, imbestigahan ninyo, hulihin ninyo, at kasuhan ninyo at ikulong ninyo. Hindi sisisihin yung OFW na kailangan ikandado, kailangan ibalot, kailangan ilock, kailangan bantayan, kailangan may abogadong dala. Hindi yan ang solusyon. Alam naman natin, mali yung kanilang ginagawa. Yan ang parusahan natin. Ito ay isang magandang halimbawa ng problema na wala nang kailangang baguhin sa pulisiya ng pamahalaan. Wala nang kailangang bagong batas. Ang kailangan lamang ay na tayo ay desidido. Tayo ay nagsabi tayo at sinasabi natin na tayo ay, ang gagawin natin ay hindi tayo papayag na ganito ang mga pangyayari. Hindi tayo papayag na paulit-ulit na nahihirapan, paulit-ulit ang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Araw-araw hinaharap ng taong bayan, hindi nabibigyan ng solusyon. Kailangan natin ayusin ang pamahalaan para maging mas magandang takbo, para maging mas efficient, para mas nararamdaman ng pamahalaan kung anuman ang kahirapan na dinadanas ng ating mga kababayan. Kaya ang sinasabi ko po ay ang problemang nakikita ko na kailangan natin bigyan ng pansin ay hindi sa mga malalaking tao, ng mga mayayaman, hindi sa malalaking syudad, kung hindi sa maliliit na communities, so the small communities around the country. Lahat ito ay dapat natin tignan, lahat ito ay dapat natin tulungan. Siguro po nanggaling ito sa aking karanasan bilang isang local government official. Alam niyo po, ako ay naging governor ng Ilocos Norte na 9 na taon. At nakita ko, at naging paniwala ko, naging pananaw ko, na hindi magiging maganda o matibay ang ating ekonomiya kung hindi matibay at masigla ang ekonomiya sa agrikultura, ang ekonomiya sa small to medium-sized enterprises, sa mga maliliit, sa mga mahihirap. Kailangan po natin balik ang atensyon ng national government, hindi po sa national government lamang, kung hindi ibalik sa local government, ibalik sa local communities, ibalik sa mga NGOs kagaya ng Bantay Bayan, para naman maramdaman ng tao na merong tumutulong sa kanila, na merong nagtsatsaga at merong nag-iisip sa kanilang mga dinadanas, sa kanilang problemang hinaharap na araw-araw. Kailangan natin balikan at maunawaan na hindi natin, walang isang solusyon para sa buong bansa. Kailangan maunawaan natin na ang bawat LGU, ang bawat NGO, ang bawat lugar ay nakakaiba sa lahat ng iba. Kaya't kailangan natin pag-aralan kung ano ba talaga ang pangangailangan para naman makita natin kung ano ang magiging solusyon. Dito sa pagsimula, mula nung ako'y nagdeklara na ako'y kandidato, tinatanong sa akin kung ano ang aking advokasya, ano ang aking ipinaglalaban at pinaninindigan. At para sa akin, napakasimple lang na sagot. Nagkaganito tayo dahil ang mga nakaraan na administrasyon, ang kanilang ginagawa ay ipinag-aaway-away ang mga kapwa Pilipino dahil sa politika. At hindi, imbis na ipinagkakaisa tayo, sinasabi, dito kami sa panig na ito, kayo, nandiyan kayo sa panig, maglalaban tayo at bahala na kung sino ang lumitaw na mas malakas.
Hindi ganun ang gagawin para maging progresibo ang isang bansa. Kapag pinag-aaway-away ang kapwa Pilipino, nakita naman natin ang naging resulta. Mataas pa rin, marami pa rin, panay ang dami. Patuloy-tuloy, parami ng parami ang mga gutom. Parami ng parami ang nagiging mahirap. Pakunti ng pakunti ang ating trabaho na maibibigay sa ating mga manggagawa. Ang daming mga hindi na proteksyonan. Lahat naman po ito ay maaari nating bigyan ng solusyon kung tayo ay sabay-sabay na nagtatrabaho upang sa kapakanan at sa kabutihan ng ating bansa. Lagi nating alalahanin, dapat gawin ng mga ating mga leader ay hindi pinag-aaway-away ang mga tao. Hindi pinag-aaway-away ang mga magkapang Pilipino. Hindi pinag-aaway-away at winawasak ang ating lipunan dahil lamang sa pamumulitika. Ang politika ay may lugar. Ngunit sa palagay ko, pagkatapos ng eleksyon, pagkatapos ng naproklama ang ating mga leader, ay isang tabi na muna yang politika. At ang ating dapat gawin ay bigyan ng tamang solusyon ang ating mga problema. At ipagkaisa ang mga Pilipino na kapwa Pilipinong nagtutulungan, kapwa Pilipino na nagmamahalan, kapwa Pilipino na nagbabantay sa sariling atin. Isang bansa, isang diwa, isang gawa. Huwag po natin makakalimutan na sa wakas nitong lahat, ang punot dulo nitong lahat, kailangan natin maalala na walang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Walang nagmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino rin. Kaya ipagkaisa natin. Let us unify the different forces around the country. Ipagkaisa natin at sabay-sabay na magtrabaho, ang sabay-sabay magsumikap, magsabay-sabay na mag-iisip ng mga solusyon para sa problemang hinaharap ng bansa at sabay-sabay hanapan at sabay-sabay din magtatrabaho, sabay-sabay din nagsisikap upang tulungan ang sitwasyon. Hindi sa pangsarili, hindi sa sariling pamilya, hindi lamang dun sa iyong bayan, hindi lamang dun sa inyong lugar, kung hindi para sa buong Pilipinas. Yan ang ating hangarin na ipagkaisa muli ang lahat ng Pilipino, ang sambayan ng Pilipino. Ipagkaisa ulit na maalala natin, kung tayo man ay Ilocano, Tagalog, Bicolano, Bisaya, kahit saan ka man nanggaling, ikaw ay Pilipino. There is a very famous saying that we always quote, a saying that Abraham Lincoln, nung sa isang mga speech niya, ang magaling at matalino na Pangulo na Abraham Lincoln ay nagsabi, a house divided against itself cannot stand. Kung tayo hindi nagkakaisa, kung tayo ay nag-aaway-away, wala pong mangyayari sa Pilipinas. Kaya't yan ang dapat ating maging hangarin. Dapat sa darating na halalan, pagka tayo ay mamimili kung sino ang ating iboboto, pagka tayo ay linalapitan para tulungan ang sino mang kandidato, pag-aralan natin ng mabuti. Ano ba ang karanasan? Ano ba ang performance ng kandidatong yan? Siya ba ay pinagwawatak-watak ang Pilipinas o siya ba ay pinagkakaisa ang sambayan ng Pilipino? Pagka titignan po natin at mamili tayo ng mabuti at piliin natin ang siyang mga leader na magkakaisa para ipagkakaisa lahat ng Pilipino, ipagkakaisa at lahat ng ating hangarin, ang ating pangarap para sa buhay ng taong bayan ay ipagkakaisa lahat ng ating gagawin para maging mas maganda ang Pilipinas, para maging mas maginhawa ang buhay ng tao, para ulit mabalikan natin ang progreso na ating laging pinapangarap para sa ating mahal na Pilipinas. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo.